Hello everyone! Ngayon pag-usapan naman natin si percentile rank. So, kailan ginagamit si percentile rank? Ito ay ginagamit sa pagre-relate ng isang score sa entire group. Let's say, ng score mo sa buong klase nyo. And etong formulang ginagamit natin para kay percentile rank. So, ano nga bang ibig sabihin ng mga letters na yan? PR is the percentile rank. Tatandaan natin kapag tayo ay nagko-compute ng percentile rank, ang sagot lagi dapat natin is naka-percentage. Let's say 25 ang PR, so per 25% ang ibig sabihin nun. Then, P is the raw score or value for which one wants to find a percentile. Ang value naman ni P, lagi natin yung makikita sa given problem. Then N is the total frequency. CFP is the cumulative frequency before the class containing P. Then F of P is the frequency of the class containing P, and I is the class interval or the class size. So magkaroon tayo ng isang example or dalawa para mas maintindihan natin or malaman natin kung paano ba i-compute sa percentile rank. So eto ang ating halimbawa. Find how many percent of the students are greater than 38 or score na 38. So, kung dati kay measures of position, after nating kunin ang value ni Kn over 10 or over 4 or over 100 kay percentile, dito tayo naghahanap or humahanap kay less than cumulative frequency. Pero ngayon kay percentile rank, dito tayo magbe-base sa ating class limits or dito sa ating scores. Ano po? So, hahanapin natin kung saan bang class nakakabilang or nabibilang si 38. So, nasaan ba si 38 dyan? Si 38 ay nasa pagitan ni 36 to 40, 36, 37, 38, 39, 40. Ibig sabihin, ang 38 ay nasa class 36 to 40. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, yan tayo kukuha ng iba pang data kakailanganin natin sa pag-compute ng percentile rank. Hanapin na natin yung mga values na kinakailangan natin. So, meron tayong lower boundary which is 35.5. Ito yan. Then, ang ating P is 38. Saan ang galing si 38 na P? Dito po sa ating problem. Again, ang value ni P, makikita nyo lagi sa given problem. So, si 38 ang ating P. Then, ang N is 50 sa ating table. Total number of frequencies. Ang F or frequency ay 11. Ang ating CFP or cumulative frequency before, bago si 38, meron tayong 27. Yung before ang kukunin natin, kaya meron tayong 27. Then, I is 5. Ito yan. Then, kapag kompleto na yung 6 na yan, pwede na tayong mag-proceed sa ating computation. Gamit syempre ang ating formula. So, ang formula ay PR is equal to 100 divided by N multiplied by P minus LB multiplied by F of P divided by interval plus CFP. So, meron tayong ang ating 100 ay kinopya lang. Ang N or total number of frequency ay 50. Ang ating P is 38. Then, ang ating lower boundary is 35.5. Ang frequency ay 11. Ang ating interval ay 5. Ang ating cumulative frequency before ay 27. So, kompleto na yung lahat ng data. Anong gagawin? Again, PEMDAS rule po ang ginagamit natin. So, we have, unahin natin ang nasa loob ni parenthesis. Meron tayo ngayong 38.35.5 is equal to 2.5. Then, imumultiply natin kay 11, which is 27.5. Then, after multiplying, i-divide natin kay 5, which is 5.5. Plus, copy yung 27 at yung isang data sa labas. Then, 5.5 plus 27 is equal to 32.5. Si 32.5 naman po ay imumultiply natin sa ating numerator. Tatandaan kapag meron tayong whole number at fraction, si whole number ay laging minumultiply lamang kay numerator. So, 32.5 times 100 is equal to 2,350. Divided by 50, we have 65. Therefore, ang ating sagot sa number 1 example ay 65%. Ano po, pwede niyong lagyan ng percent yan as the final answer. Let's have our example number 2. Assume that a researcher wanted to know the percentage of consultants who made 5,400 or more per day. So, given ang table.
Kung sakali mang ang given table lang or ang given lang sa inyong table ay inyong class limits at ang inyong frequency, wala ang lower boundary and less than cumulative frequency, pwede nyo namang gawin yan. Ano po? Kung kayo ay nalilito kung paano pang hanapin si LB at si less than cumulative frequency, pati ang ating I at N, meron tayong previous video na nag-discuss kung paano hanapin yung mga yan. So anyway, i-compute na natin ang percentile rank. Ilan daw researcher or consultants ang kumikita ng 5,400 or more per day. So again, ito ang value ng ating P. Hahanapin natin kung nasaan si 5,400 dito sa ating class limits or dito sa ating consultant fees. So si 5,400 ay nasa pagitan ni 5,200 to 3,399. Ngayon, kumpletuhin na natin ang mga data na kinakailangan pa natin. So, meron tayong lower boundary na 5,199.5. Ang ating P, ito ang ating P, 5,400. Ang ating N is 120. Ang ating frequency ay 36. At ang ating cumulative frequency before, rather ay 60. Ang ating frequency ay 36. Then, ang ating interval ay 1,200. So, anim na yung data natin, kompleto na. Pwede na tayo mag-proceed sa computation. Siyempre, gagamitin natin ang ating mahiwagang formula. I-substitute lang ang lahat ng given sa ating formula, then do PEMDAS rule. So, 54 minus 5199.5, we have 200.5. Multiplied by 36 rather, 7,218. Divided by 1,200 is 6.015. Kinuha ko lang po ang 3 decimal place. Then, i-add lang natin yan kay 60, which is 66.015. Then, multiply kay 100, which is 6,601.5 divided by 120, which is equal to 55.01. So, kapag atin yung i-round up, it will become 55%. Ano po? So, ang sagot natin sa example number 2 ay 55%. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, 55% of the consultants make 5,400 or less, and only 45% of the consultants make 5,400 or more per day. So, that's how we compute the percentile rank for group data. Yun lamang po at maraming salamat.